Shalom po sa inyong lahat. Tayo po yung muling narito sa ating programang Word Made Flesh. Sa ating pong pagdiriwang ng ika-5 linggo sa panahon po ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya po dito sa ating programa, marami po tayong mapupulot na aral, na turo, na magpapaalala sa atin ng kadakilaan ng buhay Kristiyano na pinagpapasalamat natin sa Panginoon. O nga pala po, sa 6 ng Mayo, ito po ay pagdiriwang ng isang santo na mahal kay Father June. Kasi po ako isang Salesiano ni San Juan Bosco. Ito po si Santo Domingo Savio. Dominic Savio was a student of Don Bosco. At just 15 years old, he was a saint. And he was somebody who loved God so very much. Kung kaya ho, itong ating pagdiriwang na ito at paghahanda sa magitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, sana ay maging pagpapala sa bawat isa sa inyo, mga kapatid. Kaya po binabati ko kayo, mga magulang, mga anak, mga kasambahay, mga nanonood na sumasabaybay sa ating palatuntunan ito, lalo po yung mga karamdaman, yung po mga kaparian, mga religyosa, mga diakono, seminarista na nagpapalagan ng salita ng Diyos. Sana po talagang maging practical itong programa natin ito, kapupulutan ninyo ng inyong maging aral sa sarili at para sa inyong mga kasalamuha. Kaya po ang aking bati sa inyo ay Shalom, kapayapaan. Ito po ang handog ni Jesus na muling nabuhay. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB. Every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every second and fourth Thursday of the month at PMI School, Ayala, Alabang, from 7:30 to 9:30 p.m. In Quiapo Church, every Wednesday from 7:30 p.m. to 9 o'clock p.m. starting February 7, 2007. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa Pondo ng Pinoy. Ipinangaral ni Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos, turo nila sa kanila. Sa bawat iglesia, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. Tayo po'y nandito sa ika-5 linggo sa panahon po ng muling pagkabuhay at ito pong ating unang pagbasa ay hango sa gawa ng mga apostoles uli. Narinig po natin itong aklat na ito sa panahon ito ng mga na muling pagkabuhay kasi ni-istorya nga ako sa aklat na ito kung paano nagsimulang lumaganap ang pananampalataya kay Jesus, na talagang natatatag yung eklesiya, yung kalipunan, samahan ng mga nananampalataya kay Kristo. At dito po sa bahaging ito ng Acts chapter 14, pinagpapatuloy yung salaysay na narinig natin noong isang linggo. Ito sina Pablo at Bernabe, Paul and Barnabas, tsaka yung mga kasama nila, nangangaral sila ng magandang balita. Doon sa Derbe, dito sa syudad na ito. Ang marami pong mga mananampalataya ang napabilang sa mga disipulo ng Panginoon.
At nung nagpalik ho sila doon sa Lystra, sabi dito, at sa Iconium, mga ano ho ito, mga lugar ho ito sa present-day Turkey. Ano po? Kanilang talagang pinatibay yung diwa ng mga disipulo. They strengthened the spirits of the disciples. At talagang pinakiusapan sila, talagang pinangaralan silang magpatuloy, mag-persevere sa pananampalataya. Kahit na mayroong pagdurusa, may hirap. Kasi hindi madali ang naging buhay nila sa lipunan. Kabago-bago lang talaga ng pananampalatayang Kristiyano roon. Kaya hirap na hirap sila mag-adjust. Inuusig sila. Kasi dati ginagawa nila doon. Ngayon, hindi na. Tapos, talaga nanibago na yung mga tao. Sila din, at nahihirapan sila. Tingnan niyo kung anong sabi dito. Napakahalaga nung sinasabi dito sa verse 22. Ang sabi it is necessary for us to undergo many hardships to enter the kingdom of God. Talagang hindi pwedeng iwasan na magdusa ng maraming hirap upang makapasok sa paghahari ng Diyos. Totoo nga naman yun. Sabi ni Jesus yun Sabi ni Jesus, may 200 dito. Yung isa maluwag, yung isa makipot. Yung maluwag patungo sa kapahamakan. Maraming dumadaan doon. Yung isa makipot, at kakunti lang ang dumadaan doon. Pero yung daan na yun ang patungo sa buhay Diyos, sa pag-ahari ng Diyos. Francisco, sana maintindihan natin ito. Huwag tayo magtaka. Pagka mayroon tayong sinasapit na hirap, hindi dahil sa buktutan lang o mali o masama ang buhay natin. Pagka ganun, dapat ka lang magdusa. Pero yung sa patuwid na pamumuhay yung pamumuhay na tapat kay Jesus, yung pagsasabuhay ng kanyang inuutos, tinuturo, may hirapan tayo. Hindi lalong madali. Ang dami nangyayari ngayon sa lipunan natin yun. Kahit na sa ating lipunan Katoliko dito sa Pilipinas o sa lipunan sa ibang mga lugar na Kristiyano man din. Pero kuminsan talagang nababaliwala ang Diyos doon. Bawal magbigkas ng ngalan ng Diyos. Bawal na magdasal doon. Bawal na ito. Bawal. Grabe Yung dati-dating buhay Kristiyano, inaalis sa lipunan. Dito sa Pilipinas hindi pa nagsisimula masyado yun. Pero sa ibang lugar talagang pahirapan yun. Anyway, what I'm saying is, huwag po tayo magtaka. Dahil sa ating katapatan kay Jesus, pwede tayo magdusa. Pwede tayong dumaan sa paghihirap, pagsubok, Pero mo, nagpapakamatuwid ka, nagpapakatapat ka sa iyong opisina, yung mga kasama mo doon, gumagawa ng kalukuhan, na katiwalian, ay nako, baka mamaya, mga patansi ka pang palabas, mapaalis ka doon, dahil gusto mo maging mabuti. Wow, ganun yun. Sinabi na ni St. Paul it is necessary for us to undergo many hardships in order to enter the kingdom of God. At doon sa mga lugar na yon, nagtalaga sila ng mga presbyters. Presbyters isang salitang Griego to, presbys, ibig sabihin old. Presbyteros, ibig sabihin older. Elders ito. Elders, nagtalaga sila ng elders doon sa bawat eklesiya, bawat church na kanilang itinatag. At sa pamamagitan ng panalangin at pagkakait sa sarili, yung prayer and fasting, at talagang pinagkatiwala sila sa Panginoon. Upang na kanilang sinampalatayanan. Kasi napaka-importante ang kanilang magiging papel doon. Sila mga ngasiwa doon sa mga lugar na yon. They are the elders, the forerunners of the bishops later on. Tapos nagpatuloy sila ng pangangaral ng salita, nagpunta sila kung saan-saan ng mga lugar ito. Kung may mapa kayo, makikita nyo, itong mga lugar na ito, magkakalapit lang naman sila, all in Turkey na po, doon sa Asia Minor. Tapos, ayun nga, sa dulo nito, talagang matutupad nila yung kanilang misyon sa lugar na yon. At nung dumating sila sa base nilang ganyan, tinipon nila yung the whole church, tinipon nila yung the whole church. Tapos sinabi nila sa kanila kung anong ginawa ng Panginoon sa pamamagitan nila, kung paanong talagang binuksan ng Diyos yung pintuan para sa pananampalataya ng mga hindi Hudyo. Ang galing ng bagay na yon. The church was being spread, hindi naman sa mga Hudyo, kundi sa mga hindi Hudyo. Mas marami yun, yung mga Gentiles. At kung tutusin, dapat magpasalamat tayo dahil kabilang tayo sa mga hindi Hudyo, mga Gentiles na nakapanampalataya din sa Panginoon.
The fourth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay." Nandito po tayo sa ikalawang pagbasa, hango muli sa huling-huling aklat po ng Bagong Tipan, ang aklat ng Revelation, yung pahayag, yung Apocalypse, ganyan, Apocalypse. At dito po sa last but one chapter, kasi chapter 22 ang huling-huli nito eh. Nasa chapter 21 ho tayo. Ito hong si St. John, meron siyang nakita. Ano nakita niya? Kasi he's a visionary, he's a seer. Ano nakita niya? A new heaven and a new earth. Wow! Nakikita niyo dito, panibagong kalangitan, panibagong kalupaan. Sa kalupaan. Ang sabi niya, yung dating langit, yung dating lupa, naglaho na. At ngayon, wala nang dagat. Wow! Brothers and sisters, please understand, para sa mga Hudyo, in the Jewish understanding, yung dagat may ibig sabihin yun eh. Kasi yung dagat ano yun? Teritoryo ng kasamaan, teritoryo ng masama. Hindi ba nung sabi ni Jesus, yung nagiging iskandalo sa mga bata, mas mabuti pa sa kanilang talian ng gilingang batong malaki, tapos ihulog sa kalagitnaan ng dagat. Wow! Yun nung malunod ka lang sa dagat, masama na ho yun. Pero kung nakabitin sa yung leeg, yung gilingan ng batong ganyan, hindi ho talagang aahon ka, talagang kamatayan ng todo yun. Para ho sa Hudyo kasi, yung ang dagat, kampo yun ng kasamaan. Sa langit ho, wala nang dagat. Wala na ho doon ang kasamaan, kung tutuusin. Yun ho yung ibig sabihin nila, the sea was no more. At tapos nakita niya yung banal na lungsod, yung bagong Jerusalem, bumababa mula sa kalangitan ng Diyos. At nakahanda siya para pang isang babaeng ikakasal. Talaga namang napapalimutian siya. She was all adorned para sa kanyang kabyak na lalaki. At narinig ko rin sa isang malakas na tinig mula doon sa trono. Nagsasabi, narito dumarating na ang pananahan ng Diyos sa ating sa piling ng sangkatauhan. Sa talagang mananahan siyang kasama niya, they will be His people and God Himself will always be with them as their God. Yun ang mangyayari dahil sa ang Diyos na pagtamo niya na ng kaligtasan ang sangkatauhan sa pamamagitan ng Kordero, yung Lamb of God na pinaslang para sa ikatutubos ng lahat. Ngayon, ang Diyos talagang malaya na siyang manahan kasama ng mga taong ito na naging kanyang bayan. At tulad ng narinig natin ng isang linggo, papawiin niya, papahiran niya ang mga luha sa mga mata nila.
Hindi na sila magkakaroon ng isa pang kamatayan. Wala nang tangis, wala nang pagmighati, wala nang dusa. Bakit? Yung dating kaayusan, the old order, ay natapos na, naglaho na. Kung kaya ngayon nakaupo doon sa trono, ano sasabihin niya? Behold, I make all things new. Ayan, binabago ko na ang lahat. Kaya isulat mo ito, lahat ng ito ay talagang mga bagong katotohanan at talagang pwedeng paniwalaan. Brothers and sisters, ito ang pahatid ng Diyos sa atin. Pagdiriwang ho natin yung pagtatagumpay nitong kordero ng Diyos na ito na namatay sa krus para sa atin si Jesus ho. Dahil sa ating pananampalataya sa Diyos na ito, talaga namang tayo ay pinalalaya niya, binibigyan niya tayo ng panibagong buhay. Talaga namang binabago niya ang lahat. Wala na ho ang kamatayan. Yun ang sinabi ni Jesus, hindi ba? Ang nananampalataya sa akin ay di mamatay kailanman. Yun ang sabi niya ganyan. Yun nga ho yung tinapay ng buhay na galing sa Diyos, bibigay niya sa atin, para sa buhay ng mundong ito. Yung kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, ay bibigyan ko ng buhay at akin siyang itataas uli. I'll raise him up on the last day. Brothers and sisters, ito ho yung ating pananampalataya. Titiwalaan natin itong mga salitang ito. Talagang salamat sa Diyos, pinabago niya ng lahat. Yun ho nabibigay sa atin ng pag-asa na pwede natin baguhin ang lahat. Hindi lang ho sa ating mga buhay, kundi sa buhay panlipunan, sa buhay ho ng lipunan. Tayong mga Kristiyanong nananampalataya kay Kristo, ang laki ng bagay na magagawa natin sa pagpapanigabago ng lipunan. Ang sama-sama ho, pagka ang isang Kristiyano pinagmumulan ng pagkabulok ng lipunan, mali yun, dapat ho tayo nagpapanibago ng lipunan dahil tayo ang binabago ng Diyos. Yun ang kontribusyon natin sa ating lipunan. Pasalamatan ho natin ang Panginoon. The fourth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Dun sa huling hapunan, pagkaalis ni Judas, ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahayag na ang karangalan ng anak ng tao, at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak, at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga disipulo ko." Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Brothers and sisters, ito pong ating pagbasa ng Ebanghelyo ngayon ay talagang napakahalaga, napaka-importante maunawaan natin. Ano bang nangyari? Tingnan nyo, always read the text in context. Tayo po'y nasa loob ng huling hapunan. Iba ho yung pagka-huling hapunan. Hindi ho sa umpisa ng pangangaral ni Jesus to, sa umpisa ng kanyang hayag na pamumuhay, etc. Umpisa ng kanyang ministry. Hindi. Nasa dulo na ho ito. Oras na lang hong bibilangin, papatayin na si Jesus. Can you imagine? Ito ho yung kanyang
Parte ho ito, chapters 13, 14, 15, 16, 17. Ito hong 5 mga kabanatang ito sa Ebanghelyo San Juan, ang parang the testament of Jesus, ang mga habilin ni Jesus. Kung kaya, dapat pinakikinggan ho ito ng magaling na magaling. Bakit? Kasi yung iiwanan niya ho mga panalita dito ay parang huling habilin niya. Napakahalaga po nun. You know? Kunyari, ang parents mo malapit nang mamatay, tapos may sinasabi na sa inyo, naku, yung mga bagay na yun, hindi mo lang kikimkime sa isip mo, kundi sa puso mo, you know? Talagang you will treasure that out of all your life. Kasi napakahalaga nun. Kahit ako may tatay mo o nanay mo, hindi mo ba magbibiro yun sa dulo, you know? Kasi medyo iba na talagang konteksto nun. So it's so very, very important for us to understand, nasa huling hapunan ho tayo dito. Kung kaya yung bibitiwan ni Jesus ng mga panalita dito, talagang mabigat kung tutuusin. Alam, sabi na ho ni Jesus dito, now the Son of Man is glorified and God is glorified in Him. Son of Man ho, titulo ito na ginagamit ni Jesus sa Ebanghelyo San Juan, of course, also in the other gospel that we have, Matthew, Mark, Luke. Pero dito kay San Juan, ang katumbas ho ng Son of Man dito ay God. You know, the Son of God. I mean, ganun ho ang ibig sabihin dito ni Jesus pagka ginamit niya yung salitang Son of Man. Yun yung phrase na yun, yung pariralang yun, is a title. The title of the Messiah. Ang maganda ho nito, ang ibig mo sabihin ng Son of Man, very, very naturally, man. Yung mama, yung tao. Ganun ang ibig sabihin ng anak ng tao yung pararang yun. Kaya lang as a title of the Messiah, ito lang ang titulo ng Mesiyas na gagamitin ni Jesus para sa kanyang sarili. Pagka tinutukoy niya ang kanyang sarili bilang Mesiyas, He will not say, the Son of God, o kaya the Holy One of God, the one who is coming, the Son of David. Hindi na gagamitin yung mga titulong yun ng Mesiyas. Ang gagamitin niya, Son of Man. Bakit? Napakasimple kasi. Kaya lang sa kapayakan niyang yun, kasimplihan niyang yun, na pagtatambal ni Jesus nga yung dalawang aspekto ng Mesiyas. Yung aspekto ng Mesiyas na magdurusa, sang-ayon kay Isaías, propeta, at yung aspekto ng Mesiyas na maluwalhati, sang-ayon kay Daniel, propeta Daniel. Brothers and sisters, itong Son of Man na ito, si Jesus ito, ang Mesiyas, sabi niya, is glorified. Napaparangalan na. At sa pamagitan nitong pangyaring to, ang Diyos din napaparangalan sa Kanya. Brothers and sisters, tinutukoy dito ni Jesus, mag-uumpisa na ho yung kanyang pagdurusa. Kasi sa umpisa nitong chapter 13, sinabi na ni Jesus yun ngayon dumating na ang oras. You know? The hour has come. Yung oras ho na pinakihintay-hintay ni Jesus, pinananabikan niya maganap. Kasi ho, maluluwalhati siya doon. Pero maluluwalhati ho siya sa magitan ng kanyang pagdurusa. Anyway, that's something fantastic sa Ebanghelyo ho ni San Juan. Yun ang presentasyon niya kay Jesus. Magdurusa si Jesus, yes, papapatayin sa krus, pero yung pala ang kanyang pagluklok sa kanyang trono, yung pala ang kanyang pagkakadakila. At sa magitan ng pangyayaring iyon, maibibigay niya sa kanyang bayan ang kanyang espiritu. Sinabi ho yun sa John chapter 19 verse 30, no? At binigay ni Jesus ang kanyang espiritu. Akala mo nalagutan siya ng espiritu, ng hininga. Hindi lang ho ganun. You are in John, and so you got to read between the lines. Nung He gave up His spirit, ibig kong sabihin nun, talagang binigay niya yung kanyang espiritu. Pinagkatotohanan niya yung pinangako niya sa John chapter 7 verse 39 na ibibigay niya yung espiritu sa mga nanampalataya sa kanya. Espiritu magiging bukal ng buhay, ng tubig na umaagos, something like that. Sinakatuparan niya yun nung mamatay na siya. Kasi doon sa kamatayan yun, maluluwalhati siya. Kaya sabi niya dito at one point, my children, I will be with you only a little longer. Kasi yun, nasa huling hapunan na sila, darakpin na siya pagkatapos ito You will look for me, and as I told the Jews, where I go, you cannot come. So now I say it to you. Sabi niya ganyan. Friends and sisters, tingnan nyo sinasabi ni Jesus na lilisan na siya in a while. Of course, hindi niya sila iiwang ulila, kundi bibigyan niya sa kanila ang espiritu, espiritu ng katotohanan. Sinabi niya na ho yun earlier, dito ho sa hindi, not earlier, it will be a little later, sa chapter 16 ako. Anyway, the Spirit of Truth, nasa chapter 13 po tayo dito. Pagkatapos ng panalitang ito, ang sabi ni Jesus sa kanila,
I give you a new commandment. You know? Only one. A new commandment. Isang bagong kautusan. Love one another. Teka muna, hindi ho bago yun. You know, kung tutusin. Bakit? Nasa lumang tipan na ho yun eh. Leviticus chapter 19 verse 18. Yun sinasabi niya. Love your neighbor. You know? Love one another. Kaya lang, ang bago ho doon ay yung karugtong. Ang sabi dito ni Jesus, as I loved you, tulad ng inibig ko kayo, kayo rin dapat mag-ibigan sa isa't isa. O yun ang bago. You know? Yung measure. Yung pag-ibig sa kapwa, nasa lumang tipan na yun. Kaya lang, anong klaseng pag-ibig dapat? You know? Yung pag-ibig na pinakita sa atin ni Jesus. Ano nga bang pag-ibig niya na pinakita niya sa atin? Sasabihin niya ho yun later on, sa chapter 13 tayo, chapter 15 ho, verse 13. Sasabihin ni Jesus doon, wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito, na ialay ng isang taong kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Brothers and sisters, yun ang gagawin ni Jesus kinabukasan. You know? Nasa Last Supper dito tayo. Sa kinabukasan ho, Biyernes Santo yun. Iaalay niya talaga ang kanyang buhay para sa ating kanyang mga kaibigan. You know ang pag-ibig ni Jesus. As I have loved you and I have loved you till the end. Yun ang sabi sa atin sa chapter 13 ho. Yun ang umpisang-umpisa nito. You know? He loved those who were His own in the world and He loved them till the end. You know, ganun katakila ho, ganun kasukdulan yung pagmamahal ni Jesus sa atin. Walang pasubali hanggang sa wakas ho. Hanggang may bibigay siya. At kung wala na siya yung bibigay, binigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Brothers and sisters, yun ang bago niyang utos sa atin. You know? Yun ang bago niyang utos sa atin. Isang bagong kautusan ang binibigay niya sa atin. Bago dahil yun ang panukat doon, you know, yung sukatan doon ay yung pagmamahal niya sa atin. Ganun ang kalaki. Brothers and sisters, paano niyo bang makikilala, you know, kung sino, for example, ang isang estudyante sa isang eskwela, you know? Natural, by the uniform. Ibang-iba yun, ano? Paano niyo makikilala, kunyari, yung police, you know? Pag naka-uniform siya, kitang-kita mo kagad, you know? Paano makikilala ang isang nurse, you know, sa isang ospital? Palagay ko yung cap niyang ganyan. Talagang kita-kita mo kagad siya na isang nurse siya, you know? Tapos yung doktor, siguro may stethoscope pa siyang ganyan, etc. I don't know. Makikita natin talagang iba't ibang uri ng mga tao sa magitan ng kanilang uniforme, right? Ngayon, ang tanong, paano natin makikilala ang isang Kristiyano? Friends and sisters, isang Kristiyano, paano natin makikilala? Sinagot na ho ni Jesus yun sa verse 35 nitong ating pagbasa. This is how all will know that you are my disciples. Ito ang pagkakakilala nila sa atin bilang mga disciple ni Jesus. Paano? If you have love for one another. Brothers and sisters, napaka-importante ho nito. Makikilala pa nila ng madla, ng lahat, na tayo mga disipulo kung tayo may pag-ibig sa isa't isa. Brothers and sisters, kung tayo may pag-ibig sa isa't isa. I remember this account in this connection story about my novice master. I love to mention this novice master of him kasi sabi ko nga sa inyo, pagkatapos ng mami at daddy ko, ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon ay ang aking novice master na ito, good father Jose Luis Carreño E. Echeverria. But he's a bust kasi. No? The point is, this priest here, I remember a story he told us. One day, he was 32 years in India, brothers and sisters, as a missionary there. No? Tapos, isang araw doon, nasa isang trend siya. Ay, nung mga kapanahon lang yun, wala pang air condition. You know? Pagka nasa trend ka sa India, hindi yung kamukha dito. Sa Pilipinas, unfortunately, yung train system natin, hindi na improved. It hurts me. Kasi lumaki ako sa may release ng tren. Hindi naman on the release. Sa may release ng tren. Nakita ko yung release ng tren doon since I was a child. I was a boy, you know. Pero hanggang ngayon, yung pa rin ang release doon eh, you know. Tapos yung mga trend natin, ganun pa rin. Wow! I mean, this is something. The point is, yun sa India, yung mga train system na doon is one of the largest in the world. Kasi talagang you go by train everywhere through the length and breadth of India, which is a vast continent, kung tutuusin. Kaya you can stay days, you know, in the train. Kasi if you go from the north to the south. Brothers and sisters, one day, he was in a train, and it was rather hot. Sa harapan ho niya, alam niyo kung sino nakaupo. May isang Brahmin. Brahmin ho sa India, belongs to the high caste. Caste system sila doon kasi, you know. Itong Brahmin na ito, high class siya, no? Caste. Nandun ho siya sa anong niya. Hindi siya naging kasalamuha kahit na kanino lang, lalo na kung low caste ka. Ganun ho doon sa kanila eh. The point is,
pawis na pawis yung pobre. Sino man naman hindi papapawis sa init ng India, you know? And so, what happened? Nung tumigil ho sa isang istasyon, yung tren, at alam ni Father Jose Luis na magtatagal yung tren doon kasi maraming sasampa doon sa tren. Alam niyo kung anong ginawa niya? Bumaba siya. Bumaba siya. Pagbalik niya ho, alam niyo kung anong dala niya. You know? Isang buko. Buko. You know? Kasi ho, yung Brahmin na yun, hindi ho siya pwede tumanggap ng kahit anong klaseng tubig. Kahit na kanino, hindi pwede. Siguro nowadays, you might think of bottled water. Basta, silyado pa. You know, hindi pa bukas. Baka tanggapin niya. Pero otherwise, hindi pwede. You know? Ito si Father, alam niya yung costumbre doon. He has been there for some time now. Dala-dala niya buko. You know? Inialay niya doon sa Brahmin na yun. Tinanggap naman ng Brahmin. Kasi pwede niya inumin yung buko. It's water from heaven eh. You know, nandun sa taas yun, di ba? Untouched by human hands. Parang ganyan. You know, and so, tinanggap niya yung buko. Alam niyo kung ano sabi niya? Sabi niya kay Father Carreño, sabi niya, you are truly a disciple of Jesus Christ. Sabi ni Father Carreño, I was so glad to hear that, you know. Nakilala ko nung taong ito na hindi naman Kristiyano, na itong nagbibigay sa kanya ng buko ay disipulo ni Kristo talaga. Bakit? Dahil doon sa kagandahang loob na yon, you know? Dahil sa kabutihang pinakita sa kanya, dahil doon sa pag-ibig na yon. Brothers and sisters, hindi natin kailangan ng ID. Hindi natin kailangan sulat sa ating noo, I am a Christian, I am a Catholic. Hindi ho dapat ganoon. Dapat mahulaan nila yun, you know? Makikita nila talaga na sa pakitungo natin sa kanila ng pustos na paggalang, ng pagpitagan ganyan, pagmamahal na ganyan, you know? Kapakumbabaan, ng kagandahang loob. Talagang dapat makita nila doon na meron tayong sinusunod na batas. Yun ang inutos sa atin, yung bagong kautusan ni Jesus. Mag-ibigan kayo. Makikilala ng lahat na kayo yung mga disipulo ko kung may pag-ibig kayo sa isa. In this regard again, I remember a story of Mother Teresa of Calcutta. Blessed Teresa of Calcutta. One day, you know, kasi naging palakad nila Mother Teresa yung sa Calcutta, na kinukolekta nila doon yung mga refuse of society. Yung mga dukhang-dukha, the poorest of the poor, you know. Isang araw ho, meron silang kinalinga doon for some time now. An elderly man who was very, very sick. He was there on the street, you know, languishing there, nilalangaw, you know, high fever and whatnot. Ayun, buti nakita sila ng mga Mother Teresa inuwi doon sa kanilang hapunan doon. Tapos kinalinga doon, pinangalagaan doon. Tapos lumalakas yung mama, you know, gumagaling siya. Tapos nung magaling-galing na siya, dumating nga si Mother Teresa doon, tapos kinakalinga siya. Sabi niya ganyan, ba't yung ginagawa sa akin ito, hindi ko naman kayo mababayaran? You know, sabi ganyan. Tapos sabi ni Mother Teresa, hindi naman ko nang pamabayad sa iyo eh. Sabi niya ganyan. Bakit yung ginagawa ito? Hindi, you know, kinakalinga niyo akong ganito eh. Sabi niya, utos to ng aming maestro. Ano? Utos to. Yes, sabi niya. Tapos yung mama, nag-isip-isip, tapos maya-maya nagtanong na siya, sino yung maestro niyo? Tapos kinuwento ni Mother Teresa, you know, kung sino yung maestro na si Jesus, etc. Oh, that was the beginning of real evangelization for that person. Paano? Sa magitan ng halimbawa, you know, makikita ng lahat ng mga disipulo ko kayo kung talagang, you know, may pagmamahal kayo sa isa't isa. But sisters, yun ang talagang dapat na gawin natin sa buhay natin, in our lives, you know. Talagang makita nila yung kagandahang loob natin. Kasi kung tutuusin naman, yun din ang nais natin pakita sa atin, di ba? You know? Kunyari, nangangailangan ka. Kunyari, meron kang takot, may pangyayari na talagang kailangan mo lang ng payo. Ewan ko kung ano. Sana may gusto kang mapatakbuhan mo, di ba? You know? Yun nga utos na Jesus din yun. The golden rule. Do to others what you like others to do to you. Isa pagsasabuhay yun, love one another. You know? Ganun ho yun eh. Importante ho yun. Sana ho, itong love na ito, hindi lang pantuktok, hindi lang panlabi, you know? Hindi lang sinasabi, hindi lang iniisip, kundi ginagawa, you know? That's something. Hindi ho pwedeng puro salita lang ito. Hindi lip service ito. Action ho ito. Please remember in the scriptures, pagka pinag-uusapan dito yung pag-ibig ng Diyos, na dapat maging modelo ng pag-ibig natin, yun ang ginawa ni Jesus. Love one another. As I have loved you, must you love one another. Yun ang sabi ni Jesus. Kaya ang modelo natin yung pag-ibig ng Diyos na yun. Pagka tinutukoy yung pag-ibig ng Diyos sa Biblia, alam nyo, hindi abstract.
Hindi abstraction ang pag-ibig. Laging action, you know? For God so loved the world, He gave. Ganun ho yun. Tingnan nyo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya. Action dapat yung papakita ng pag-ibig niya. Tingnan niyo itong anak niyang bugtong na binigay niya sa atin. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Pagdating ho ng huling tapunan, itong kinapapalooban itong ating gospel na ito, nasa chapter 13 tayo, mamaya ho, chapter 15, nandoon, no, verse 13 yan, at sinitas ko na kanina sa inyo, no one has greater love than this. Tingnan, tinutukoy yung pag-ibig dito, that He gives His life for His friends. Ganun ho yun, laging ganun yun. Love should be shown in action, you know. Ayun nga ho tingnan ho natin yung ating buhay ba, talaga bang pinupuspos natin ng pag-ibig? You know? Maganda ho dito yung mabanggit ko na, you know, there is a very beautiful song. I love this song very much, you know. Yun hong fill the world with love, you know. In the morning of my life, sa kaumagahan ng aking buhay, may itatanong ako sa aking puso, you know, sa aking sarili. Ako lang makakasagot, you know. Doon din sa katanghalian tapat, you know. May tatanong ako sa aking sarili, ako lang magsasagot. At sa pagtatakip silim ng aking buhay, may tatanong ako sa aking sarili na ako lang magsasagot. Anong tanong na yun? Did I fill the world with love my whole life through? You know, at talagang pinuspos ko ba ang buhay na ito, you know, ang mundong ito ng pag-ibig? You know, pinuspos ko ba ng pag-ibig ang mundong ito sa buong buhay ko? Brothers and sisters, that's a question that we have to answer. Only us can answer. In fact, kung pinag-uusapan ho natin ang mga examinations, maraming uri ng examinations. Pwedeng written exam, pwedeng oral exam, pero may take-home exam ho. You know, yung take-home exam na yun, bibigay sa iyo yung tanong, sagutin mo yan, kahit anong paraan ng gamitin mo, basta sagutin mo yan. You know, pwede kang kumonsulta, pwede kang magbasa, pwede kang magtanong, pwede lahat. You know, basta dali mo yung sagot at dapat tama yung sagot para makapasa ka. Brothers and sisters, alam mo natin, meron tayong final exam. At yung final exam natin, take-home exam. Binigay na ho sa atin ang question ni Jesus. Ang question ni Jesus, did you fill the world with love your whole life through? Bakit? Ako na noon ay gutom, uhaw, may sakit, walang matirahan, walang damit, nasa bilangguan. Anong ginawa niyo sa akin? Yung tingnan nyo, anong ginawa niyo sa akin? Ang ginawa ninyo sa pinakamaliit na kapatid kong ito, sa akin yung ginawa. Ang pinagkait nyo sa inyong pinakamaliit kong kapatid nito, ako pinagkaitan nyo. It's always deed. You know, it's always an action. Love should be shown in action. Did we fill the world with love our whole life? The fourth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Mitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. Father June, anong pinakamahalaga sa commandments? Thank you, Albert, sa iyong tanong. Ano po ba ang pinakamahalagang commandment sa lahat? Alam mo, Albert, tinanong din to kay Jesus. Makikita mo, for example, sa Matthew chapter 22, verse 36, mayroong isang expert of the law, yung scripture, scholar nila ganyan. Dumating kay Jesus. Guro, sabi niya ganyan, sa mga batas ho, sa mga utos, anong batas ang pinaka-dakila, pinaka-greatest nga? Ito, yung tinatanong mo dito. Sumagot si Jesus. Sabi niya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong pag-iisip, ng buong mong lakas. Itong una at talagang pinakadakila, ang ikalawa naman ay tulad din ito. Ibig sabihin, yung pinakamahalaga pa, may dalawang bahagi. Yung ikalawa ay tulad din ito. Ibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili.
Yun ang pinakamahalagang kautusan. Albert, importante na intindihan natin yun sa ating buhay. Ang batas sa ating buhay, yung bagong kautusan binigay sa atin ni Jesus, mag-ibigan kayo. Pero unang-una sa lahat, iibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kalooban, ng buong pag-iisip. You know? Tingnan mo, hindi lang iibigin mo ang Diyos. Iibigin mo ang Diyos ang buong mong pagkatao. Tapos, hindi lang iibigin mo yung kapwa. Iibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Ano ba pinagkakait mo sa sarili mo? You know? Ano bang hindi mo ibibigay sa sarili mo kung may bibigay mo rin lang at makabubuti sa iyo? Ganon din ang dapat gawin sa kapwa. Yun ang pinakamahalagang utos sa lahat. Father Jun, madali po bang makapasok sa langit? Hi Nico, thank you din sa tanong mo. Madali po bang makapasok sa langit? Ang sagot ni Jesus dito nandito sa Matthew chapter 7 verse 13. Sabi niya, pumasok kayo sa pamamagitan ng makitid na pintuan. Kasi yung pintuan ay maluwang at yung daan talaga namang maluwang din, na patungo sa kapahamakan. At marami ang pumipili ng daang iyon. Mas madali. Pero sabi niya, napakasikip, ng pintuan, napakakitid ng daraanan patungo sa buhay. Yun, sa buhay sa langit. At konti lang na nakapapasok doon. Kasi mas madali yung pababa, maluwag, pababa sa impyerno. Yung paakit sa langit, medyo makitid yun, mahirap paahon eh. Pero yun naman mas magaling na piliin. Ayun ang pinipili natin pagka sumusunod tayo kay Jesus. Pagka tinutupad natin yung kanyang mga tinuturo, tinuutos. Sana yun ang pipiliin natin. Yung makitid na pintuan, yung makitid na landas. Yun ang papunta kay Jesus. Father Jun, ano po ang iglesia? Thank you, Sally, sa iyong tanong. Ano po ba ang iglesia? Iglesia, salitang Espanyol yun, ginagamit natin sa Tagalog. Galing sa Ecclesia, E-C-C-L-E-S-I-A, Ecclesia. Latin naman yon. Pero yung Ecclesia na Latin galing sa Griego, Ecclesia. Kaya ginagamit ni Father Jun, Ecclesia. Ecclesia, ang ibig sabihin ay yung ibig sabihin out of. Tapos yung cle means tinawag, called. Anong Ecclesia? Yung samahan, kalipunan ng mga tao na tinawag palabas mula sa kanilang dating mga maling gawi, maling pamuhay, kasalanan, kadiliman. Tapos natipon sila, dahil tinawag sila palabas, natipon sila upang makinig sa pahayag ng Diyos. Anong pahayag yon? Na si Jesus ang Panginoon, tagapagligtas. Siya lang talaga ang dapat nating sundin at sundan. Yun ang ecclesia, yung the community of believers, yung kalipunan ng mga nananampalataya. Yun ang ecclesia at tayo bilang mga Katoliko, kasama tayo sa ecclesiang ito. Tinatag ito ni Jesus at magpapatuloy ito hanggang sa wakas. Kaya dapat magpasalamat natin kabilang tayo sa ecclesiang ito ng Jesus. Shalom. If you had been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father Jun Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863. Or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. Or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, PPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Dito sa ating ikalimang linggo sa panahong ng
muling pagkabuhay ng Panginoon. This fifth Sunday of Easter, atin pong narinig yung mga pagbasa na napakaganda ng tinuturo at pinapaalala sa atin. Yung unang pagbasa natin mula nga kaya sa Gawa ng Apostoles, sinulungguhitan ho doon ni Pablo tsaka ni Bernabe, ni Paul and Barnabas. Ang sabi nila, napaka-importante, napaka-halaga, it is necessary, na tayo dumaan muna sa mga paghihirap para pumasok sa kaharian ng Diyos. Isa hong prinsipyo yun sa ating buhay. Yung krus ho, lagi nating pasan-pasan. Bakit? Sumusunod tayo kay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Siya rin ho, pasan-pasan niya ang kanyang krus at sabi niya sa atin, sumunod kayo sa akin. Yun nga ho yun ang pinapaalala sa atin ni San Pablo. At yung pong namumuno sa atin, yung mga elders na itinalaga na mga disipulo, na ginawa ho nila San Pablo to, yung mga obispo natin, yung mga kaparian natin. By the way, priest, priest, yung salitang priest, galing ho yun sa presbyteros, elder. Yun ho yung pare, siya yung elder. Kahit na batang pare, elder pa rin. Medyo parang contradiction pag alam mo ibig sabihin. Anyway, ganun ho yun. Yun yung mga tinalaga ng Diyos sa ating lipunan, sa ating eklesiya, sila ho ang nagpapaalala sa atin na gano'n nga ang buhay talaga. Huwag tayo masiraan ng loob. Hindi tayo bumabayaan ng Diyos kahit na dumadaan tayo sa hirap na ganyan. Kasi si Jesus na ating sinusundan, gano'n din dumaan din sa paghihirap. Tapos nakita natin sa ikalawang pagbasa na talagang gumagawa ang Diyos ng panibagong mga bagay. Yun ang dapat mangyari sa ating mga isinilang muli sa tubig ng binyag. Talaga hong we were renewed. We became a new creation. Yun tayo ho yun. Tayo yung new heavens and new earth. Ang laki-laki ho na mayaambag natin sa ating lipunan upang panibaguhin natin ang ating lipunan. Tingnan nyo, ang laki ng kontribusyon talaga na magagawa ng isang Kristiyano, ng isang tunay na Katoliko sa kanyang lipunang ginagalawan. Talagang pwede niyang panibaguhin ito sa magitan ng kanyang pamumuhay, ng halimbawang binibigay niya, yung pag-asang na ibabahagi niya sa kanyang mga kapwa. Talaga namang nagbibigay siya ng panibagong buhay dun sa kanyang lipunan. Behold, I make all things new, ang sabi ni Jesus. At yun ay sa pamamagitan natin, ng mga Kristiyano. Tapos yung gospel na narinig natin, napakalaga ng sinasabi sa atin ni Jesus dito. Sa pamamagitan ho ng muling pagkabuhay ni Jesus, na luwalhati siya, hindi lang siya, kundi ang Ama rin. At tayo ho na kanyang mga anak, little children, my children, I'll be with you a little longer, just a little longer. Pero magdurusa siya. Nasa huling hapunan po tayo dito sa Ebanghelyo ito. Kaya dito niya binigay yung pinakabagong utos na binibigay niya sa atin. Ano yun? Mag-ibigan tayo. Ang bago doon ay dahil mag-iibigan tayo tulad ng pag-ibig niya sa atin. Brothers and sisters, pagka mayroong pagsubok sa buhay natin, kunyari, may isang bagay na parang mayayamot tayo sa ating kapwa, magagalit tayo sa ating kapwa and whatnot, isipin lagi ho natin si Jesus. Gaano bang kapasensyoso si Jesus sa atin? Gaano bang mapagpatawad si Jesus sa atin? Gaano bang pag-ibig niya sa atin? Yan ang isipin natin kasi dapat yun ang iba. Pakita natin sa ating kapwa yung pag-ibig na yun. And by the way, pagka napakita natin yung pag-ibig na yun, makikilala nila ng lahat ho. Sabihin natin o hindi, makikilala nila na tayo yung mga disipulo ni Jesus. Ang laki yung karangalan ng maging disipulo ni Jesus. And they will know that if we have love for one another. Gawin ng ating panalangin na lahat ng ito sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa mga napaalala niyo sa aming mga katuruan, mga katotohanan sa mga itong mapagbasang narinig namin ngayon. Aba, iniring po namin talagang palakasin niyo pa ang aming kalooban. Talagang lagi niyo paalala sa amin ang inyong mga katuruan. Lalo na ho, sana tulungan niyo kami lagi maisabuhay ang inyong pag-ibig. Ang pag-ibig na ibinigay sa aming utos ni Jesus. At sa ganung paraan, maging mga tunay niyo kaming mga anak dahil kayo'y Diyos na pag-ibig. Kami rin sana ay maging pag-ibig sa aming kapwa. Aba, tinataas po namin sa inyo lahat ng mga sumubaybay sa aming palatuntunan itong Word Made Flesh. Ang ipagpalain silang lahat. Lalo na ho yung may mga karamdaman, may mga pagsubok na dinaraanan, yung may mga lumbay at pagbigatit, pangungulila na nararanas ngayong mga sandaling ito. Yung pong mga gusto pang tumulong sa amin ay pagpalain nyo rin. Lahat po ito ang aming panalangin kasama ng aming ang Birhen, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain po kayo masaganang makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunan ng Word Made Flesh. Sana po nakapagbukas ito ng inyong isipan sa katotohanan, sa nagpalakas ng inyong pag-ibig at talagang mag-udyok sa inyo sa higit pang pagmamahal sa Diyos at sa inyong kapwa. Hanggang po sa muli, pagpalain kayo ng Panginoon. Shalom sa inyong lahat. The fourth season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. If you are interested, please contact the following numbers. Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or Pat Gualberto at 892-1858 or 0921-373-8348 or email us at wmffi@yahoo.com. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.